Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hi, good morning po and welcome po sa ating araw-araw, buong araw na pagpapala sa ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Samahan niyo po ako sa panalangin na to. Join me in this prayer. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po sa pagbubukas ng bagong araw na to. Salamat, Lord, sa bagong lakas, bagong inspirasyon, bagong mga blessing, Lord, na naka-line up sa iyong mga anak. At Lord, excited kami na sa pamamagitan ng maikling salita na ito, Lord, baon na namin ito maghapon. Make it serve as an inspiration to us, O God. Strength even, O God. Lord, salamat po na patuloy niyo po kaming sinasamahan at patuloy niyo pong gagawing successful ang aming buong maghapon. Lord, we thank you, we bless you. In the name of Jesus, Amen. Praise the Lord. Kamusta na po kayo? Hallelujah. So alam niyo po, kada araw, ang ating Panginoon po ay may inihahanda na bagong mga pagpapala sa atin. Sabi nga sa Bible, His love is new every morning. Bago at sariwa daw po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kumbaga, lalong nai-inlove sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Lalo niya tayo na kinakalinga. Lalo tayong pinapaboran ng ating Panginoon. Ang banal na Espiritu naman, lalo naman talaga gustong-gusto tayong samahan sa maghapon. Kaya naman po, I pray na ito pong aking dalangin na tayo naman po ay excited din to run through this day with the help of the Holy Spirit. Kasama po natin ang ating Panginoon at lagi tayong on the lookout. Naghahanap talaga tayo at hinahanap natin ang direksyon ng ating Panginoon sa bawat oras at ng buong maghapon na ito. Kaya naman, kung meron po tayong mga nararanasan sa ating mga buhay ngayon na sa umpisa ng umaga ay, we feel like parang down and out. By the way, ang title po ng ating devotional ngayon is Higher Than I. Mas mataas kaysa sa iyo at sa akin. Sino ba yan? Siyempre, si Lord po yan. Gaano man tayo ka-accomplished as an individual. I mean, we have our accomplishments, we have yung mga titulo natin, yung lakas natin, marami tayong mga resources, and kumbaga self-made na tayo, or we can really be independent, lagi pong may mas mataas sa atin. At ayan po ang ating Panginoong Hesukristo. Our acknowledgement that apart from Him, we're nothing, na kung wala ang lakas ng Panginoon, ay talaga naman po magiging mahirap or talagang mas challenging sa atin ang bawat buhay. So kung babalikan ko po yung aking gustong ipaumpisa sa inyo na kung nakakaranas po tayo na minsan ay down and out ka ba? Yan, despite na meron ka namang mga nagagawa or meron ka naman talagang kakayanan. Sometimes hindi natin maiwasan that we will feel like that, hindi ba? Kaya nga minsan yung iba, they coin it like, waking up in the wrong side of the bed. Hindi ba? Pagka parang hindi tumatama. O kaya man parang may kulang. O kaya man parang pag-umpisa ng araw mo, para bang hindi na umaayon sa'yo. Parang yun nga, you woke up in the wrong side of the bed. Parang merong mali. Diba? O kaya man, sometimes we feel na, at the start of the day, malungkot na tayo. Have you experienced that? Na, pag-umpisa ng araw mo, parang you carry with you a heavy burden in your shoulder na parang mabigat na yung pakiramdam mo. You want to be happy, you want to be joyful, pero hindi mo magawang umiti. Na parang meron kang kabigatan, meron kang iniinda, na sa pangloob mo or probably sa iniisip mo. Or sometimes you may be feeling lonely, malungkot. Alam nyo, sa totoo lang, ang kalungkutan po can strike anyone. Kahit no pinakamasayang mga tao, kapag talaga naman sinapul ka ng kalungkutan, sometimes, we cannot take it lightly. Sometimes it's out of control, hindi natin mapigilan, na bigla tayong nalungkot to the point that sometimes we become depressed or, parang detached to everyone. May mga ganun tayong mga pagkakataon. Siyempre, alam naman natin na marahil ito'y bunga ng ating mga kalagayan or minsan may mga demonic attacks din sa atin. But just in case, dumating po ang mga bagay na ito, I pray that we can always look up to God. Tayo po ay maalala natin, tingnan natin ang ating Panginoon na siya ang Diyos
the rock that is higher than I, no? Na kumbaga, siya yung matibay nating sandigan na pwede talaga natin kapitan. And sometimes we may be struggling in vain. Alam niyo po yun, yung ginagawa mo ang lahat ng gusto mong gawin, pero it's amounting to nothing. Have you experienced that? Yung pagod na pagod ka, talagang kinakatawan mo ang lahat, binuhos mo ng lahat, pero wala pa ring nangyari. It didn't accomplish anything at all. You haven't moved an inch, no, na umayos ang iyong kalagayan o yung sitwasyon. May mga ganon, minsan na parang we feel like binuhos na natin lahat, pero parang we're stuck. Or you're probably going around in circles and paulit-ulit na yung mga ayaw mong mangyari sa'yo, you'll find yourself there, the same spot, the same situation, the same problem over and over. It's like going around in circles. So parang hindi ka maka-exit, hindi ka makaalis, ikot ka lang ng ikot sa pare-parehong mga sitwasyon. And you know, sometimes this vicious cycle of life is putting us down. No? Kahit marami sa atin nakakakilala na sa Panginoon or nakakabasa na ng scripture, may mga weight talaga ang sanlibutan. May weight talaga yung mundo. May weight talaga. May pressure talaga sa ating balikat ang mga nangyayari sa ating mga paligid. Buti sana kung sa paligid lang natin. But sometimes, yung mga happenings na nakakaapekto sa atin ay nandoon mismo, no, sa ating circle or minsan nga sa ating panloob, hindi po ba? So if ever that happens, I pray that we will not be stressed out and feeling out, no? Na mapaglabanan po natin na tayo ay hindi completely ma-stress out o talagang we feel down and out. Yung talagang ayaw mo na, you wanna throw a white towel, no? Parang gusto mo nang mag-retreat or mag-surrender o mag-give up. I pray that we will not come to that point, no? Or maging hopeless tayo or have given up. Sabi po sa Psalm 61 verse 2, in the Amplified Version, it says there, from the end of the earth, I call to you. When my heart is overwhelmed and weak, lead me to the rock that is higher than I, a rock that is too high to reach without your help. Ibig sabihin, kung tayo daw ay nandoon sa ituktok na ng ating mga sitwasyon na napakatayog na, parang feeling natin, wala nang makakabot sa atin, wala nang makakatulong sa atin. You know, we pray that God will lead us to a higher rock, no? Mas mataas, no, sa ating problema, mas mataas sa ating sitwasyon, na iyan ang ating Panginoon, ang kanyang salita, na maging matibay natin at matatag nating sandigan o kakapitan sa buhay na ito. Alam niyo po, sa totoo lang, kung tayo po ay mag-start na mag-accommodate at mag-accumulate ng mga bagay na makaka-apekto sa atin, naku, talaga po, siguro mahirap nang bumangon or mahirap nang mag-go on sa buhay na ito kasi talagang napakadali naman nating maapektuhan because we are emotional being. Tayo po ay mga tao na may emosyon, ano? Hindi kagaya po ng mga machine o robot, no? They will just keep on parang doing things, hindi sila apektado, wala silang emosyon. Pero ikaw at ako, may emosyon po tayo. And sometimes yung mga emotion natin gets into the way, it blurs our mind, yung ating vision, to, na parang nagdidilim yung ating mga paningin. We cannot see clearly ang ating mga direksyon. And that is why, napakaganda pong pagbulay-bulayin natin ang salita na ito ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Tagalog, mula sa wakas ng lupa ay tatawag ako sa iyo. Pagka nang lulupaypay ang aking puso, patnubayan mo ako sa malaking bato na lalong mataas kaysa sa akin. Amen. Di ba ang ganda nung admonition or paghihimok sa atin ng ating Panginoon na pagka nang lulupaypay na tayo, pagka talagang halos bibigay ka na, you're hanging by a thread. Gagahibla na lang ng sinulid yung kinakapitan mo, malalagot na. I mean, we can really rely on a rock that is higher than I. That yung confidence assurance na yon na merong mas matibay tayong muog, merong mas mataas, mas matibay tayong pwedeng kapitan, pwedeng tungtungan, pwedeng retritan. At iyan po ay ang presensya ng ating Panginoon. So kung ano man po yung ating mga we're battling these days, ano yung mga kinakaharap natin that is causing us, you know, some setbacks or meron tayong mga emotion na parang, you know, hindi natin ma-handle o parang nasisway tayo o apektado tayo
think again. And I pray na maging inspiration sa atin itong devotional natin that there is indeed a rock that is higher than I, and that is our rock, Jesus Christ our Lord. Amen. So sa umagang ito, kapit po tayo, tungtong po tayo sa mas mataas na bato na yon na matibay na pwede natin panghawakan. At yun po ang mga salita, pangako ng ating Panginoon sa atin, at si Lord Jesus Christ mismo, siya po ang nagsabi niyan at nagpipresenta sa atin na manahan tayo sa Kanya. So, join me in this prayer, mananalangin na po tayo. Let's all lift up this burden unto the Lord para mas maganda ang ating maghapon at talaga naman magtagumpay tayo kay Kristo. So, manalangin po tayo. Father, in the name of Jesus, salamat po. Thank you for reminding us that there is a rock that is higher than we are, O God. Lord, marami na kaming natuntong, marami na kaming napuntahan, marami kaming kaalaman, Panginoon. Marami din kaming pwedeng hinga ng tulong. Pero all these things can fail, O God. Pwede itong hindi tumugma sa aming pangangailangan. Pwede po ang mga bagay na ito can even fail us, O God. But Lord, we want to recognize, O God, that your presence in our lives, O God, your word, your promises are true. And they are ever constant, O God. Maaasahan namin, Panginoon. Salamat po na anuman po yung aming mga pinagdaraanan ngayon. Lord, thank you, God, na itatawid mo kami, Panginoon. Pagtatagumpayin niyo po kami, Panginoon. At kami ay patuloy na kumakapit sa iyong salita, O Diyos, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami tatalikuran. Sasamahan mo kami sa buong maghapon na to. And you're gonna cause us to become victorious this day. Lord, we thank you, we bless you. In the name of Jesus, we pray that we declare in Jesus' name, amen, amen. So God bless you po, and I will see you soon. Bye!